Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kapi-kapi muna tayo at saka tinapay. Ayan o, almusal muna tayo mga kababayan. Ito yung tinapay. Saka may baduya kami digdi. Ewan ko kung anong tawag sa inyo dyan. Medyo bahaw na kasi kahapon pa siya niluto. Tumigas. Tumigas na sa refrigerator. Hindi ko na initin. Okay na yan. Mainit naman yung kape. Idot-dot ko na lang sa kape. Yan, di ba? Baduya yung tawag namin sa kanya. Ewan ko sa inyo kung anong tawag. Maruya yata. Baduya sa amin. Maruya sa inyo. Sa iba, pinaypay. Yung tawag sa English. Banana fritter po. Yung yung saba, bananang saba yung tawag. Yan o, lagi kaming may saba dito sa amin. Kasi yun ang paboritong kainin mga kababayan ng aming mga gym goers sa Colossal Fitness Gym. Saka itlog. Di ba? Bastante ngayon dito sa amin o. Pinamili ko kahapon. May dalang hita, may avocado, may lansones, may mangga, may mansanas. Walang gutom dito po. Bawal ang pasma. Laging punong-puno dito ng mga fruits. Kasi, di ba, iba na pag nagkakaedad na, kailangan mga healthy foods na yung dapat kinakain natin. So anyway, kape po tayo, mga kababayan, at pag-usapan natin matindi yung mga pinapakalat na fake news nito mga DDS. Talagang gustong-gusto na nila mga kababayan na matigbak yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So napilitan na magpalabas mismo ng statement yung St. Luke's Medical Center po. Kasi may pinapakalat yung mga fake news peddlers. Wala man iba po, kampo ng mga Duterte po. Yung mga DDS influencer, sabay-sabay pong umatake. Pinaganda na nila, mga kababayan, si Sara Duterte. Umuwi na daw kasi nasa dahig si Sara. Binibisita yung kanyang tatay at para pag-usapan daw. Yung gusto na nilang palitan si Kaufman kasi laging talo sa mga argumento. Di ba? Sabi ng mga DDS, kailangan daw umuwi na itong si Sara Duterte para mag-ready anytime sa pag-takeover. Kasi malala na daw yung kalagayan ng ating Pangulo. Pinuntan po ni Yussi Claire Castro, malakas pa sa kalabaw, nakikipaglaro sa kanyang aso. Yung ating Pangulong Bongbong. Ito po, panoorin natin as published by the Presidential Communications Office. Nakikipaglaro sa aso. Sir, anong name ng dog? Si Yussi Castro, binisita po. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta ko ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa tuta niya. May Oreo ang naging pangalan. Anyway, sir, nandito na ako. Nakikipaglaro sa asong si Oreo. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So I'm back in pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko kasi sinasabi nila wag muna. Sabi ko hindi ko naman pwedeng pagantayin lahat ng mga nangyayari. So tinuloy ko na lang. And tomorrow I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo napaniginipan. Yeah. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang pala rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung
bituka mo. So puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako ng isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba akong kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Yun lang ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede Ngayon na. Pwede na. Ayan. Oo. Good news na Kumain yan. na ako ng hamburger. Ay, na. Well, anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Huwag mo sana, maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe Si Bato, na gumaling ka na kaagad. Sabi wala ko, mang sakit, nagpapasalamat ako sa nagpapahinga. akin for your Si concern. Sara, But walang like I said, ginagawa. I got the best medical, I got the Wala best mang medical, sakit. possible- Yung ating best Pangulo, possible medical care. ayaw magpahinga. That's why Kahit may I'm sakit. already back in harness. Pero hindi naman seryoso po. Tomorrow, gusto ko lang batiin yung PNP natin. Dahil bukas, PNP anniversary, the creation of the PNP. And I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganon. About 2 hours. Ayaw magpahinga ng ating Pangulo. After the EDC meeting, sir, Napakasipa. ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan dyan yung mga project na i-approve na malalaking project. Yung napakasipag na presidente, gusto nilang mamatay na Palitan yung mga scope of para the project, palitan ng cost of the tamad. project. Yun ang pinag-usapan namin, kaya napatagal. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. You cannot rush that because importante masyado and we're talking about some very important projects. And tinitingnan natin paano pabayaran, saan na natin gagawin, etc. And that's what we did last Monday. So, after that, sir... Today, kaninang umaga, na-swearing ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General. Pumunta pa Opo, yung ating Pangulo. Congratulations, General Natates. Yes. Sir, after ng 2 hours, Sa wala ba kayong pagpasumpa. naramdaman na masakit sa inyo? Wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil kaya ko na naman eh. In fact, Sundalo kasi yung ating Pangulo, trained sa ganyan. Nung weekend, sinasabi Konting ko na, sakit, konting sugat. Binasa ko na lang lahat ng Trained siya. Ayun. Medyo up to date na ngayon ako. Ayun na, sir. Wala talagang pahinga kahit na merong nararamdaman. Dapat nga magpapahinga ako, pero hindi pwede. Importante. Maraming ginagawa. Yon. Sir, nabalitaan niyo na po ba itong si Kong Sandro nag-inhibit sa usapin tungkol sa impeachment? Ano po, nag-usap na po ba kayo? Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero tama yung ginagawa niya. That's very proper. Dahil I'm his father. May delikadesa si Sandro, pati si Martin. Meron siyang bias for me. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siyang magkakasana naman, magkabias Yung mga siya. DDS po, yung Duterte, walang delikadesa. Hindi, sir eh. Hindi Buhay na eh. buhay pa yung ating Pangulo. Malakas pa. Gusto nang palitan nila. From the process, so that the process Mga walang can be modo, seen to be fair. walang delikadesa, walang iya. Ayan. Wow. Pero sir, ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan? Ngayon. Yan lang yung mga yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayo ma-excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited din. Andito pa ako. I'm running 20 years pa yan. government.
Nauupo. everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho. Lalampas pa sa Pero sir, 2028. marami pong suporta na nagmumula sa talaga sa ibang mga kababayan natin na pinagdarasal po ang maganda niyong kalusugan, ang maayos na kalusugan. Maraming salamat. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila dahil nung napalitaan nga na meron akong diverticulitis, ang daming nagsabi, ay meron din ako niyan. Yung kapatid ko, ganyan. Yung kaibigan ko, ganyan. Ay, papasalamat ako Si sa Recto kanila po, lahat. Dahil, mayroon napakaganda para naman din pala ng ganyan. Napakarami na nag-aaral. Naka-recover agad. Ayan. Thank you. Hindi siya seryoso. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan, ayan ako. Hello po. Para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayat talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Sir, Namayat ako. Dahil nga puro sabaw for 3 nga, days. sir. For 3 days. pero saka, sir, Kaya na nga Mahilig kasi sila sa AI, Sir, mamiki galing ng kasi kami sa video. Pasig River Esplanade. Kaya yung ginagawa Kaya nila, sabi ko, ina-accuse pupunta ako nila kay sa Pangulo, umiyata ako barbecue. Pangulo. Tsaka mga fish Sa balls, palasyo. ang dami po nating kababayan na Mahilig namasyal sila ngayon. sa fake Kasi ni- marami ano, po video. yung ribbon cutting ni Ribbon cutting. FL. Oo, So, oo, ayan oo. po. So, hindi po to Yan AI. yung talagang tinututukan niya. Opo. Oo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank sige. you po. At Salamat, napagbigyan nyo ang aking pa-request na makasama kayo ngayon. Thank you po. Sige, thank you, Claire. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. O, ano kayo ngayon mga DDS na mga walang modo? Saan ka nakakita, mga kababayan? Buhay na buhay pa yung ating Pangulo. Gusto na ninyong palitan? Nagpakalat pa sila mga kababayan ng faking medical report mula sa sa St. Luke's. Ito yung pinapakalat ng mga DDS. Why this is urgent? If untreated, this condition can lead to sepsis, blood infection, widespread abdominal infection, organ failure, death. That is why the report stresses urgent surgical consultation. Ito yung pinapakalat ni Sir Jack Arguta, yung bungi, mga kababayan, na napakasama yung ugali. Bungi na nga po, DDS vlogger, pero napakasama pa ng ugali. Yan o. Bungi. Sabi niya, pina-enhance ko kay GPT, di ko kasi mabasa. Anong sa inyo dito sa pagkaintindi ko naman ay para bang may cancer sa kaliwang bitlog si BBM na kailangang tanggalin? Ganyan sila kabastos. Itong bungi na to na napakasama ng ugali. Ako sana, yung may mga kapansanan na, may kapansanan ka na nga, dapat maganda yung ugali mo. Kasi bungi ka may kapansanan ka. Imbis kawaan ka, kasi may kapansanan ka, kinamumuhian ka ng mga tao. Dahil sa sama ng ugali mo. Masama na nga yung tabas ng tawag dito ngudoy sa amin ito. Masama yung tabas kasi nabungi nga Masama pa yung ugali. Talagang hindi natin maintindihan kung bakit ganon ang kanyang pag-ugali. Proud na proud siya sa kanyang panlalait. Ba't hindi mo laitin yung sarili mo? Di ba? Sa pag-wiwis ng masama, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kung pintasan nila, mga kababayan, laitin yung ating Pangulo, wagas, ang akala mo perpekto yung kanilang pagkatao. Ibungi ka nga. Di mo ba na-realize na bungi ka? Dapat may kapansanan ka. Hindi dapat ganyan ang iyong pag-uugali. Pero nawaan po ng masamang ugali ng mga Duterte. Kaya anong magagawa natin? Kundi suplahin, supalpalin, at iparealize dito sa mga taong ito na walang kasing sama ang kanilang mga pag-ugali. Ito yung pinapakalat nila. St. Luke's Medical Center. Impression. May pitsang January 26, 2026. May severe sigmoid diverticulitis daw. Yung ating Pangulo with the perforation and extensive mesenteric phlegma indicating clinical deterioration, urgent surgical consultation recommended. Example for possible Hartmann's procedure or percutaneous drainage, colonic obstruction or partial stricture from inflammation, absent left kidney status post-donor, nephrectomy, in unchanged small right, renal cyst, etc. etc. Hindi ko na ituloy kasi fake man po itong medical information na pinapakalat po nila, mga kababayan. Kaya napilitan po
ang St. Luke's na magpalabas po ng official statement. Ito, sabi dito, St. Luke's Medical Center says a circulating photo showing President Ferdinand Marcos Jr.'s alleged medical test results is fake and falsified. St. Luke's Medical Center strictly upholds patient confidentiality and data privacy. Medical results are released only to the patient herself through authorized and official hospital channels. So ito yung pinalabas na public advisory ng St. Luke's, mga kababayan. Sabi diyan, St. Luke's Medical Center is aware of medical test results falsely circulating online and on social media claiming to pertain to President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. These documents are fake and falsified. St. Luke's Medical Center strictly upholds patients' confidentiality and data privacy. Medical results are released only to patients herself through authorized and official hospital channels. Any medical results or documents obtained, posted, shared, or circulated outside these authorized channels are considered unauthorized, fraudulent, or falsified. The posting or sharing of a patient's medical information by anyone other than the patient constitute a breach of data privacy and is a violation of hospital policy and applicable laws. The public is strongly urged to exercise caution and responsibility in sharing unverified and unofficial information, particularly alleged medical results, as doing so may contribute to the spread of false information and may expose individuals to legal consequences. So itong mga nagpakalat nitong mga DDS influencers, including some journalists tulad ni Jason sa mga kababayan at saka ni Bobby Tiglao, kailangan siguro sampulan sila, filean ng kaso for spreading false information. Yan mga post, mga kababayan ni na Jason sa at Bobby Tiglao. Yan huwag nyo isum kung ayaw ninyong sumaya. Sabi dyan sa sa mga post, sabi ni Jason sa, the situation demands immediate transparency and oversight to prevent further risk to public service. Please urge to assess BBM fitness for duty and release of his complete medical records. Yan mga kababayan yung mga post nila. Sabay-sabay sila nagpakalat ng fake medical information po. Ayan si Lorraine Badoy. Sabi niya, apart from a hair follicle drug test, Bongbong Marcos should also make public the results of his HIV test. Kung ano-ano na lang mga kababayan, yung mga pinagpo-post nila. So importante, itong mga taong ito, paulit-ulit sila na gumagawa ng ganito. Hanggat hindi ito mga kababayan, kinasuhan para mapanagot sa kanilang patuloy na pagpapakalat ng fake news, mamimihasa po sila. Kasi hindi po sila napapanagot sa batas. So I think, panahon na gumalaw yung ating mga authorities. So nananawagan tayo sa ating PNP CIDG, sa Department of Justice, sa NBI na simulan na ninyo po ang pagbibuild ng kaso laban dito sa mga fake news peddlers. Kasi paulit-ulit na lang po ang kanilang mga ginagawa. Atat na atat sila mga kababayan na iluklok si Sara Duterte. Tingnan ninyo ang mga post nito. Si Jack Arguta na bungi. Nasa Pilipinas na ba si future President BP Sara Duterte? Pakisabi, umuwi na. Baka kasi anytime soon, ipoproklama na siya. Ganon sila kawalang mudo. Ganon sila kawalang hiya mga kababayan. Kaya tama itong mga reactions ng mga netizens mga kababayan. Yan sabi ni Sam D, Ngongo, wag mo na siya paasahin. Baka mapurnada na naman. Sabi ni Romel Rubio, asa pa kayo. Sabi ni Romy Francisco, mga tuluyan ang nabaliw at nawala sa hulog ang utak. Sabi ni Marcos Rinaldo, gising na kayo oy, baka makadyak arrest kayo sa panaginip. Sabi ni Edna Eco, malala na talaga mga sayad.
Sabi ni Rob Balbin, sabog, hindi lang nguso at ilong, pati utak. So yan mga kababayan, ang mga reactions ng ating mga netizens. Hindi nila nagugustuhan itong matitinding banat ng fake news nitong mga DDS influencers. So anyway, mga kababayan, at least with this video at saka mismo yung ating Pangulo kausap ni Yussi Castro, naitama natin yung mga kumakalat na fake news at fake medical information mula po sa St. Luke's. By the way, before tayong mamaalam mga kababayan, gusto nating i-greet itong masugid nating taga-subaybay dyan sa Tarlac. Actually, taga rito ito sa amin, sa Legazpi. Taga-Rawi siya dati. Teacher siya, si Ma'am Karina Robles, Tagama. Sabi niya dito, Idol, pakibati mo ng live ang presidente ng senior sa buong Tarlac. Yung mga senior citizens organization po dyan. Idol na idol kanya, Benjamin Macaraeg ng San Manuel Tarlac. Araw-araw nakatune in siya sa'yo. Yung sinabi mo about me, na-save niya yon sa FB kasi nang makita niya name ko, ang saya-saya niya. Maraming salamat po sa lahat ng mga senior citizens dyan po sa lalawigan ng Tarlac. Magandang araw po sa inyo at maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating mga vlogs, lalo na kay Ma'am Karina Robles Tagama at sa kanyang buting asawa. Pumunta siya dito at talagang sinadya ako doon sa Colossal Fitness Gym para magpa-picture-picture. Ito siya, mga kababayan. Mistisa siya kasi Kastila siya, mga kababayan. Ayan Senior citizen na siya pero napakaganda pa rin. At masayahin, mga kababayan. Si Ma'am Karina Robles Tagama. Di ba mistisa siya, mga kababayan? Ayan siya. Masayahin, mga kababayan. Kastila. Yan yung kanyang mga kaibigan. Artistahin siya. Di ba? Yan yung kanyang asawa, mga kababayan. Di ba? So, maraming salamat po, Ma'am Karina Robles Tagama, sa palaging pagsubaybay dito sa ating mga vlogs. At saka pala, mga kababayan, bukas na yung relief operations namin. Kasi pinadalhan kami ng tagapanood natin dyan na pastor sa Cyprus, Evangelical Church sa bansang Cyprus, mga kababayan. Kaya lang ayaw niyang magpakilala. Anonymous na lang anya. Nagpadala ng 78,000 plus na cash donation. Ngayon, kahapon, namili na kami sa SM ng mga relief. Ito po, pinamili namin. Ito yung resibo galing sa SM. Ang amount ng mga relief, 77,144. Ang laman, mga kababayan, may spam, pansit canton, cheese whiz, may white bread. Ito siya, namili kami ni Mrs. Ito yung mga bread. Ayan pinamili namin. Bibidyoan ko sana yung pamimili, kaya bawal mag-video pala. Pwede picture lang dyan sa SM. So anyway, yung mga items po, before ng distribution, ipapakita namin sa inyo. At may resibo po siya. 77,144 po. So may balance na 1,500 plus. Dadagdagan na lang namin yung balance na cash para makapamigay ng at least, sabi ni Mrs., yung 50 senior citizens na naidagdag doon, 157 beneficiaries at 500 pesos each yung value ng mga relief goods na aming
pinamili po. So dadagdagan namin ng cash para yung mga senior citizens po, mabigyan namin ng tig 100 at least. May pambili man lang sila kung ano na pangangailangan. Di ba po? So yung aming relief operation gagawin namin bukas ng hapon. Lahat ito dokumentado kasi ayaw kong tantanan ng mga bashers ko. Yan ang yung mga donations na yan na nakawin man lang ni Mr. Maravillas. Hindi man maniwala yung mga nakakakilala sa akin. Di ba? Ayaw kong tantanan po na mga bashers na alam natin, mga DDS man lang ito. Ang mga DDS po, mainakusa kasi gawain po nila, gawain ng kanilang idol. Ito yung mga natutuwa sa ating ginagawa. So good, sabi ni Bots Castillo. O ito yung mga bashers natin, si Jeffrey Sirira Noblesa. Corrupt talaga si Kadante Maravillas. Ha 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 ha, mana sa amo, bawas agad ang pinadala. Paanong bawas yung pinadala? Na nakita ninyo yung resibo mismo? Yan ang pinadala 78,683 pesos and 3 centavos. Yan o ito yung resibo sa SM. Yan 77,144 an amount. Siyempre, hindi man maeksakto. So may balanse na 1,500 plus, dadagdagan namin. Gawin namin 5,000. Dagdagan namin ng cash para yung 50 senior citizens, mabigyan namin ng tigwa 100. O, di ba? So, dinagdagan pa namin. O, paano may bawas na dinagdagan nga namin? Nag-iisip ba kayo? Kaya lang, hindi naman namin makukumbinsi kayo kasi sarado yung isip ninyo. Pag sumusuporta sa ating Pangulo, ang tingin ninyo sa amin, lahat magnanakaw. Pero, yung Marcos na inaakusan ninyong pagnanakaw, never pang nakulong sa pagnanakaw. At ako, wala akong kasong korupsyon. 40 years ako sa mainstream media. Laging itong ginagawa namin. Pag panahon, akong pinagkakatiwalaan noon sa pagpa-fundraising sa radyo. Pag ako umupo at nag-fundraising, maraming tumutulong. Bakit? Transparent ako. Ako mismo yung nangunguliksyon. Nakikita ko ng mga tao, iniikot ko yung mga barangay para manguliksyon ng 1,000, 2,000, 5,000, 50 pesos, 20 pesos. Mula sa pinakang maliit na contribution ng mga donations. Minsan nakakaipon ako ng mga 20,000, 10,000, etc. Ganon. Lahat yan naririnig kasi hindi naman sa telebisyon, sa radyo. Naririnig nila, binibilangan ko mismo. O ito po yung donation, pambili ninyo ng gamot. Minsan ako pa yung bumibili ng gamot. O ito na po, ito yung resibo. Ayan, lahat to the last centavo. Yan ang gawain ko for more than 40 years of my career sa mainstream media. Kaya pinagkakatiwalaan ako. Hindi man po ako nag-fundraising para dito sa mga nasalanta ng calamity, ng bagyo at ng Mayon eruption. Narinig ninyo ako nag-fundraising. Pero may nagbigay ng 78,000 pesos na cash donation para daw itulong. Ang tumawag sa akin taga Cavite at yung donor nito, isang pastor na foreigner, hindi man po Pinoy. Christian kasi ako at yung nag-donate, pastor ng Evangelical Cyprus Evangelical Church. Kaya nagtitiwala sila sa tulad ko na Kristiyano din na tulad nila. Born again Christian. Na walang record ng pagnanakaw. Walang record ng korupsyon. So, tuwang-tuwa sila. In fact, nag-react yung donor namin. Sabi sa reaction niya, awesome. Kaya lang ayaw kong identify sa inyo kung sino. Kasi ayaw na din magpakilala. So, gusto natin ipaabot po ang pasasalamat. Sana lalo kayong pagpalain ng ating Panginoon
siksik, liklig at umaapaw. Kasi sabi sa Bible, sa Proverbs 19 verse 17, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Alam namin yan ng mga Kristiyano. Kaya kami, ginagawa namin ito. Kasi ito ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon na tumulong sa mga nangangailangan, lalo na po sa mga maralita. Kaya ito yung ginawa namin, pinunta namin agad yung evacuation center at nag-video-video nga po kami. At yun ang gagawin namin din bukas sa actual distribution. Kaya bawat bigay namin ng packs of relief goods, lahat ito bibidyo namin for documentation, for full transparency, para hindi tayo pagdudahan. Di ba? Kaya nang makita ng donor yung aming ginagawa, tuwang-tuwa po sila. Pero itong mga basher, siyempre, wala man yang sasabing maganda. Nanakawin na niya yan ni Mr. Maravillas. Hindi man po ako affected kasi hindi ko man gawain ang magnakaw. Wala akong record from birth to this age. Magsi-senior na po ako. 59 years old na ako. Wala pa akong records ng pagnanakaw. Maliit man o malaki. Kahit nung bata ako, yung tinatawag na pag-ikit-ikit, yung kokopit ka sa bulsa ng tatay, hindi ko yung gawain. Tingnan ninyo ito mga bases ko. Sabi ni Suarez Adi, madali lang magpicture sa loob ng supermarket, Dante Maravillas. Hindi naman sa iyo at binili ng ibang wholesaler, pinicturan mo lang. Troll po. Pusa yung nakalagay sa profile pic niya. Siyempre, may mga natutuwa din. Si Ruben sa Abedra, sabi niya, ayos yan Dante, mamigay ng relief sa mga apektado, Bicolano. Sabi ni Candy Cervantes, good job, Sir Dante Maravillas. Pinaparating ang tulong ng mga kababayan natin na may magandang puso para matulungan ang mga kababayan natin dyan sa Bicol. True you po. Keep up the good work, Sir Dan. Job well done. Congrats po. Malinis po ang inyong hangarin. Lagi para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Sabi ni Tabubo Babsi, yung mga magsasabi na ibulsa nyo, yung tulong Sir Dante, siguro gawain nila. Kaya thanks po sa nagbigay, laging tulong po sa kanila. Laking tulong po sa kanila. Sabi ni Lydia Pisara Osam, sabi ni Helena Dinila, wow, it's great blessing po. Sabi ni Nora Molieno Lomerio, magkaiba man po kita kay pananaw Sir Dante Maravillas pag-abot sa politika, but honestly, naniniwala ako sa nabako kakurap. Noon pa man, way back late 80s, para dangog mo na kami kay to si Pa, DCGB time nyo, ni na SM Art. Kilala pala ako, taga-pakinig ko sa radyo. Kaya saludo man po girari ako sa good deeds mo, malasakit sa kapwa. Isa siya sa mga na nakikinig sa akin noon, pati yung kanyang papa, sa mga kawang-gawa na ginagawa natin noon. Kasi ako yung frontman pagdating sa mga relief operations, pagdating sa mga fundraising campaign. Kasi pag ako ang nag-appeal sa mga listeners ko, sa mga listeners sa radyo, ang daming nagbibigay. Kasi nakikita nila, nakakarating, walang nawawala, ni single centavo, walang nawawala. At ako mismo ang nagdadala doon sa mga nangangailangan. At ginawa natin yan for almost 40 years. Kahit nagpapalipat-lipat ako ng radyo, yung mga donors ko, talagang sinusundan ako kung saan ako lumilipat na radyo. At the same kawang-gawa yung ginagawa natin. Kaya mga nangangailangan po dito sa amin, wala na nga po ako sa radyo, pumupunta pa sa akin dito sa bahay mismo. Regular sila na kumakatok para humingi ng tulong. Sabi ko, wala na ako sa radyo. Ikaw naman na niya, Mr. Maravillas, kahit wala ka sa radyo, alam namin tumutulong ka. Hindi ko mapagindian, basta't mayroon. Di ba? Kaya yung pagpapala,
ng ating Panginoon, tuloy-tuloy rin. Kasi ganun po, it is better to give than to receive. Ganun po. Ayan, sabi ni Alicia Leak, good on you give. Good on you give it to the needy. Sabi ni Job Bautista, kitang-kita ang kinita. Kitang-kita daw yung kinita ko. Hindi man po ito galing sa akin. Galing ito sa tagapanood ko sa Cyprus Evangelical Church. Nagkataon sa atin nagtiwala. Pinadaan sa atin. And pwede naman nila itong dalhin sa ibang lugar. Taga Cavite sila. Yung tumawag sa akin, taga Cavite. May mga pangangailangan din doon. Pero ako'y natutuwa. Pinili nila yung Albay. Pinili nila yung Bicol. Kasi nakita nila, sunod-sunod yung calamity. Sunod-sunod yung bagyong tumama. Tapos ngayon, may mayon eruption. Kaya pinili nila na tumulong dito sa Albay. Ganon talaga ang mga Kristiyano. Walang pinipiling tao. Nakita ninyo, taga Cyprus sila. Nandun sila sa Cyprus pero dito pa tumutulong. At alam nila kung sino yung mga tao na dapat tulungan. At alam nila kung sino yung tao na dapat nilang pagkatiwalaan sa tulong na kanilang nalikom. Galing din siguro to sa mga members nila sa Cyprus Evangelical Church. Okay po, Pastor, at saka sa kanyang buting may bahay, maraming salamat po. Thank you so much. And God bless you more po. So that's it mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.